Grabe mga ka-Daddy Frankie yung ginawa ng DSWD ng paniki. Dinisturbo lang talaga nila yung mga beneficiary ni Daddy Frankie. After nila gamitin, after nila magpakitang tao na tinulungan, isa sa uli kung saan galing. Di ba? Ang sarap ng buhay ni Tatay Calex sa shelter, tapos yun lang ang kaya nilang ibigay na tulong. Ibabalik sa bahay kubo, kukunin na lang doon for follow-up check-up. Ano yun? Di ba? Nasaan doon yung awa ng DSWD, ng gobyerno ng Pilipinas? Ang sarap ng buhay ng mga beneficiary ni Tatay Frankie. Buhay prinsesa at prinsipe doon. Alagang-alaga sila doon ng mga staff ni Daddy Frankie. Tapos yun ang gagawin nila, yun ipapakita nila. Makipag-coordinate sa barangay na ibabalik na ang pasyente, ang beneficiary ni Daddy Frankie. Diba? Hanggang doon lang mga ka-idol ang kaya ng DSWD. Hindi natin alam. Ginamit lang yung mga beneficiary sa panggagancho. Katulad sa ginawa kay Ansing. Nagpa-picture lang, keme-keme, ityos pala ka. After that, nagamit, kunting tulong, pinabalik. Abangan natin mga kaidol. Abangan natin kung pupuntahan talaga nila before May 20. Kasi may follow-up, check-up si Tatay Calex. Hindi na po makatarungan mga ka-idol yung ginawa po ng DSWD kay Tatay Calex. Bakit hindi na lang ibinalik doon kay kay Daddy Frankie? Dahil nahiya? Napaka ng kanilang ego? Dahil ang natutulong Daddy Frankie sa mga beneficiary niya hindi matumbasan sa tulong ng DSWD ng paniki, nagkaperanggot lang? Yun po ang katarungan. Bago natin ipagpatuloy mga ka-Daddy Frankie, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SNB Vlog. Ganun lang po dun mga ka-idol yung katwiran ng karamihan na sana na hindi na lang kinuha. Kasi ganun din naman. Kung when we talk about follow-up check-up, follow-up check-up naman. Ano ang purpose ng DSWD? Bakit sila kinuha? Unang-una, napahiya sila. Dahil nga sa nag-viral na video na maraming natulungan sila Daddy Frankie sa lugar nila. Pero ang DSWD nga tulog sa opisina ng DSWD ng paniki. Ganun lang po dun. Huwag na po tayong magtaka mga ka-Daddy Frankie na sa panggobyernuhan ngayon wala kang maaasahan na matino. Tutulong man lang yan sila, isang pieces man lang. Totoo, di ba sabi ko sa inyo? How about yung pagkain, gamot, maintenance, kung meron? Mabibigyan kaya ng DSWD? Yun lang po dun mga kaidol. Sana ang gagawin ng DSWD, total di naman nila kaya, hindi naman nila afford, yung na-afford ni Daddy Frankie to help the beneficiary. Nakipag-coordinate ang DSWD sa barangay official. The barangay official were coordinating to Daddy Frankie. Nakipag-coordinate. Ay ngayon, ang ginawa ng DSWD, nakipag-coordinate sa barangay official. The barangay official will text kay nag-chat kay Daddy Frankie na yung si Tatay Calex nasa bahay kubo na. Ang tanong, komportable kayang matanda na matulog sa bahay na yon? While doon kay Daddy Frankie, naka-aircon, nakakama. Di ba? Safe pa ang kalusugan. Natutugunan pa ang pagkain ng matanda. Di ba? Bakit isinauli nila? Pakitang tao lang na may tinulungan sila, kinuha kay Daddy Frankie yung mga beneficiary.
What is the purpose? Dahil unang-una, napapahiya sila. Instead na sila ang gumawa sa mga ginagawa ni Daddy Frankie sa mga taong dapat tulungan, hindi nila nagawa. Di ba? May I correct? Ganun lang po dun mga ka-idol. Yung ang ibig kong sabihin po, na sana naman na hindi na lang pinakialaman nila si Daddy Frankie sa mga ginagawa nito. Mabuti na lang na may nakipag-coordinate na barangay kagawad ng barangay nila na nalaman ni Daddy Frankie. Pinuntahan mo, di ba? Ganun si Daddy Frankie, kabait. Siyempre, nakuha na ng loob ni Daddy Frankie yung tao. Agad pinuntahan nila si Tate Alex. Tinanong kung ano mga tanong, may mga gamot. Mas maganda actually, mas safe, mas healthy yung mga beneficiary na magsama-sama sila. Kasi kagaya kay Tatay Alex, dun lang sa may duyan, wala man lang makausap. Ilan-ilan lang. However, kung doon sila sa facility, sa shelter ni Daddy Frankie, may mga tao doon na pwede niyang makausap, entertain man lang, kahit paano may libangan. Diba? At parang may sariling pamilya na rin. Ganun lang po doon yung point mga ka-idol. At sana naman yung DSWD dyan, huwag masyadong pabiktim dahil sa kapabayaan po ninyo. Huwag na kayo magalit sa nangyayari ngayon dito sa social media. Dahil kayo rin naman gumawa niyan. Marami ang naawa. Marami namang natuwa kasi nakabalik si Tatay Alex ng safe. At medyo nakakakit na rin at the same time. Yun ang point po doon. Pero when pag-usapan natin yung pangangailangan, pagkain ng matanda, vitamins ng matanda, sino ba magmumonitor sa matanda, safe ba ang tutulugan ng matanda kasi nasa barang-barang lang, di ba? Tapos DSWD walang atubili na isauli agad. Ano yun, hayop? Nakatapos mo lang ipagamot, isa sa uli mo agad. Hindi mo man lang iniintindi pagdating doon sa bike kung may makain. Dapat huwag ganun. I-monitor lahat. Kung hindi kaya, kung may pamilya man yung matanda na si Tatay Alex, kung may pamilya man yan, i-monitor din kung kaya i-provide yung needs ni tatay. Kung hindi kaya, huwag nang mahiya. I-chat mo na lang si Daddy Frankie. Alam naman natin na maraming mga nagmamahal na sponsors sa ginagawa ni Daddy Frankie ngayon. Alright? Ganun lang po doon. Tingnan mo si Bandam. Pumayat ngayon. Di ba sabi ko sa inyo? Papayat si Bandam kapag pumasok sa DSWD orphanage. Dahil limitado lang pagkain doon. Di ba? Pumayat si Bandam. Hindi ko alam kung nakakaligo eh. Di ba? Yun lang po doon. Kasi sa dami ng tao doon. Kapag hindi kaya, huwag na. Kasi alam mo yung mga ka-idol, yan din ang problema sa Pilipinas ngayon. Hindi binibigyan ng priority yung mga ganyang sitwasyon. No? Andun tuloy yung mga binibigay. Puro tuloy mga binibigay ng mga walang katuturan. Diba? Instead na i-focus nila tumulong sa ibang mga tao, sa mga ganyang sitwasyon, anong maitutulong, kasi politika nga nangyayari dyan. Nag-focus sila sa bawat isa ng impeachment. Ang impeachment, ang tanong ni Kuya S, yung impeachment ba yan makakatulong sa pangailangan ng mga tao? Hindi. Sa sariling interest lang ang kanilang pinagbabasihan. Politika ang umiiral dyan. Kasi ang nangyayari dyan, takot ang isa na maging presidente ang isa, dahil kung maging presidente ang babae, makukulong ang lalaki. Totoo po yun.
Kaya ngayon, ang lalaki, hindi nagpapalata. Gumagawa ng paraan, ginagamit ang kanyang kapangyarihan na ma-impeach ang babae. Ngayon, hindi sila nakaka-impeach nga dahil nga sa mga walang mga confirmation evidences. Ngayon, ang nangyayaring issue, and nagbibigay ng mga millions of money instead na ibigay sa mga katulad kay Tatay Alex na nangangailangan sa mga taong mahihirap para mapirmahan ang impeachment ng babae, yung Vice Presidente. Alright? O saan na doon yung para sa mga mamayang Pilipino? Na instead, na yung mga milyones na binibigay sa mga congressman, kung ibigay nila sa mga mahihirap na mga tao, malaking tulong pa. Alright? Di ba? Huwag na po tayo magtaka mga ka-Daddy's Frankie kung ang Pilipinas ngayon sobrang crisis dahil sa kapabayaan ng namamahala ng ating bansa. Totoo po. Totoo. Nag-focus sila sa bawat isa. Nag-focus sila. Wala silang pakialam kung anong nangyayari sa environment. Wala silang pakialam kung anong nangyayari sa lipunan ng Pilipinas. Sa kapaligiran ng mga tao. Ganun lang po dun mga ka-idol. Nag-focus sila dun. Ang daming mga problema, DSWD. Di ba? Instead nabigyan nila ng budget ang DSWD para matugunan yung pangangailangan ng mga pasyente. Walang maibigay. Dahil ang budget, bigay kunti lang. Di ba? Ganun pong nangyayari. Kaya, ano lang ako na kung igidaang sa gobyernuhan ng Pilipinas, walang mapupuntahan. Sabi ko, yung mga swerte ng mga beneficiary ni Daddy Frankie dahil maayos. May bahay, naka-aircon, pagkain, unlimited sa foods. Tama? Unlimited sila sa foods. Walang problema. Ang may problema lang ang DSWD. Dinisturbo ang mga plano ni Daddy Frankie sa ikakaayos sa mga pasyente. Ganun lang po dun. Halimbawa natin kay Bandam. Diba, siyempre ayaw ng tao dun. Dahil naninibago, gagawin yung para na makalabas. Diba? Ayaw sabi pa ni Bandam, ayaw niya doon. Dahil, limited lang pagkain doon. Siyempre, papayat si Bandam doon. Hindi, only rice. Ang DSWD, walang only rice. Tatay, sino kaya uli isusunod pa na isa uli? Ganun lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Na kapag di kaya, huwag nang gumawa ng hakbang. Pakuha-kuha pa kayo ng mga sasakyan na yan. Tapos kung sino ang sasakay dyan ng mga pasyente, hingian nyo ng gasolina. Ano ba nangyayari ngayon? May budget dyan. Tapos, magpapabili pa ng Jollibee sa pagkain. Hindi ba? Dapat din ang pinapansin ngayon ng gobyerno. Ngayong milyones na binibigay sa congressman, mayayaman na yan sila. Ibigay na lang, i-increase na lang yung mga sahod ng mga nagtatrabaho sa DSWD. Mga public service servant dyan, Ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon? Diba? Nagpupuro sila impeachment. Anong impeachment? Nagbibigay ba yan ng pagkain, gamot, bahay ng mga taong mahihirap? Di ba? Sa Senado naman magulo, di ba? Wala nang yung respeto sa ating bansang Pilipinas. Kahit senador, binabastos na rin ngayon, di ba? Magulo. Kasing gulo ng leader ng head ng DSWD dyan sa Paniki. Walang plano. Walang plano. Hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong sa mga kanyang nasasakupan. Di ba sabi ko sa inyo? Hindi ako nagkamali, di ba? Yung unang upload ko na nagkaroon ng 132k views. So, you know what? Yung mga ganong attitude, yung ganong pamalakan ng gobyerno,
kapabayaan ang umiral. Kakulangan ng materials, lahat kulang. Tapos ibibigay sa mga congressman milyon-milyon. Di ba? Sayang lang yung ating yung binabayad nating buwis. Kung maipon yan, ilang milyon ang tao na may trabaho. Ipunin yan, di ba? Malaki yan. Trilyon, bilyon ng mga money. Kaya, mga buhaya ngayon sa gobyerno, busog. Busog sila. Ang iba naman dyan, alam nila na yung leader nila, mabait. Sinasamantala nila ang kabaitan ng leader. Ayan, sila yung gumagawa ng hakbang na ipapabagsak ng leader. Ngayon, na nagkakabuksot na, damay-damay na. Ganun po nangyari dito kay the chat between Daddy Frankie, the DSWD, and the barangay official. About yan sa 10K ni Ansing. Hugas kamay ng DSWD. Yung ganung point na sana wag naman hayaan na matulad na mangyari uli ang nangyari kay Ansing between the D and the 10,000 na hinold. Diba? Kasi dyan, actually dyan sa DSWD na yan, pira-pira lang yan mga ka-idol. Totoo lang. Kahit saan ka mga lugar pumunta sa mga under ng DSWD, pira-pira lang yan po. Hindi nakakatulong sa ikakaunlad ng ating bansa. No? May kaunlaran ba SMB yung bansang Pilipinas? Sa panahon ngayon wala akong nakitang kaunlaran. Kahirapan meron, kaunlaran wala. Totoo po 'yun. Dahil kung kaunlaran, sana makikita natin yung mga beneficiary hindi different sa DSWD, maayos yan sila. Ayos, busog, lusog, bandam. Di ba yung mga ganun? So, ayun, at least pruweba na yung kapabayaan ng DSWD umaarangkada. Ganun lang po dun mga ka-idol yung pinumpunterian ni Kuya SMB na magaling lang sila magsalita kapag pumupunta sila sa mga public places, sa mga public places, laging sinasabi nila, sinusunod lang po namin ang batas. Kung ano ang bylaws, kung ano ang rules and regulation sa loob ng DSWD department, yun ang sinusunod namin. Diba? Hanggang sa salita lang sila. Kahit mismo sila, hindi nila sinusunod kung anong rules and regulation. Hindi nila sinusunod. Tumulong. Ang tanong, may sapat ba na budget na tumulong ang DSWD sa mga taong dapat tulungan? Pagkain, shelter, di ba? Gamot. Wala. Swerte nga may mga vloggers. Magpasalamat na lang kami charity vloggers na nababawasan ang inyong trabaho, nababawasan ng lahat-lahat. Ng yung mga obligasyon DSWD. Dahil nandyan si Daddy Frankie. Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB. Ulitin ko, wag masyadong pairaning taas ng ego. Kasi at the end of your ego, may ego ka talaga sa Bisaya. Matatamaan ka talaga sa karma. Kung hindi kaya, wag feeling mayroon na wala. Okay? Alam mo yan isang DSWD. Walang problema kasi kung may kumukuha kasi ng mga kukuha lang yun ng budget May budget yan May budget dyan mga ka-idol. Ang problema, matagal lang ang proseso. Patagal lang ang proseso ito mga ka-idol. Kung humingi ka ng tulong, lalo yung mga ganyang mga sitwasyon kay Tatay Alex, sana hindi na lang gamot, medisina, bahay, tirahan, di ba? May katulong pa doon, nandyan si ma'am, di ba? Ano pa ang gusto nilang gawin? Kukunin? For what? Tapos ibabalik sa mga kanya-kanyang bahay. Ano yun? Saan ang hustisya doon, mga kadaddy, Frankie? Hustisya ba doon? Ito lang po, ito ang katotohanan. Nagpakitang tao lang sila na tutulong dahil nahiya sila.
Nahiya sila. Yun po ang point doon ngayon ng ilang hindi nga nag-isang buwan. Hindi. Baka susunod na araw, ilabas naman yung ibang beneficiary nila, di ba? Hindi na ganun buwan. Yun lang ang doon, pinakamahirap. Napahiya sila. Why na nagawa nila yun na kunin, tapos after 2 weeks, akala nila tatahimik ng social media, walang makakapansin sa kanila. Yan, nag-boom. Grabe. Dapat nagbigay man lang sila. Kasi di ba kinuha nila ang mga beneficiary ni Daddy Frankie? Di ba ang plano ni Daddy Frankie, yung walang bahay, may shelter. Yung mga may mga pamilya, malapit sa pamilya, na may mga property, may lupa, tinatayuan ng bahay. Di ba yung ganun? May ganun ba ang DSWD? Wala. Anong mayroon sa DSWD? Yabang. Mayroon ang DSWD. Yabang, na gusto nila yung yabang nila, na walang makakatalo sa yabang nila. Yun ang pinakamahirap, mga ka-idol. Yung ganong attitude na walang alinlangan magsalita, pero hindi nila alam yung kanila palang pinagsasalitaan may gamit pala, may kwenta pala. May kwenta sa bansang Pilipinas. Lagi silang sagaba, lagi niyang dinidestroso yung mga ginagawa ni Daddy Frankie sa kanyang mga charity, sa pagtulong, di ba? Ang purpose lang naman doon ni Daddy Frankie to help the homeless people and the poor people. Kahit paano yung walang mga bahay doon titira. Hindi naman ibig sabihin kung ayun na nga nung point ng disability, kinuha nga. Tapos after 2 weeks, after kinuha, binalik naman kung saan galing. Di ba? Ano ba nangyari sa disability ngayon ng Pilipinas? Hindi control. Dapat may kailangan ng coordination talaga. Wala talaga. Walang plano. Yung DSWD na may ayos. Hindi. Kasi ang purpose lang dyan ng DSWD, gumaling lang yung mga pasyente. Gumaling nga. Pero dapat total package na. Yung kagaya sabi ko noon, kung anong pagtulong ni Daddy Frankie, yun din ang pagtulong gagawin ninyo. Hindi lang yung panggamot na magamot sila. Bigyan ng shelter, bigyan ng pagkain, tubig, maintenance yung mga medisina. Wala pa yung trabaho eh. Di ba na may makukunan sila ng source of income. Tama ba? Ganun lang po dun, mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Anyway, mga ka-idol, doon lang naman po ako na medyo na yung nabalitaan na binalik na ng DSWD ang isang beneficiary ni Daddy Frankie sa shelter, Punta Porponto, na si Tatay Kalex. Masaya sila kasi nakita nila si Tatay Kalex. Kung pagbasihin natin naman yung naging papel ng DSWD na naging destroso, naging sagabal, disturbo sa mga plano ni Daddy Frankie na hindi naman nila natupad. Hindi naman natupad ang mga gusto ng mali talaga. Dapat tinuturuan lang nila si Daddy Frankie paano maging legal na proseso. Yung barangay official. Ganun na lang sana. Kung ako kay Daddy Frankie, tumakbo siya barangay captain muna dyan sa lugar nila. Takbuhan mo, Daddy Frankie, barangay captain dyan sa lugar ninyo. Tapos magkagawad ka. Tapos vice mayor hanggang ikaw maging mayor. Diba? Ganun lang naman yun sa politika. Ganun lang po dun, mga ka-idol. Akala ko naman yung pag lang DSWD sa shelter ni Daddy Frankie,
matugunan din ng DSWD kung paano magbigay tulong si Daddy Frankie. Ayan pala. Sinauli. So, abangan natin yung gamutan kung puntahan ng DSWD. Ang gamutan ni Tatay Alex. Alright? Ayan, sa mga nandyan, don't forget to like and share, point notification bell, and of course, subscribe na rin kay Kuya SMB. So, yun lang po dun yung point ko. Magkaisa, magtulungan, maging solido at pulido ang community ni Daddy Frankie. And of course, don't forget also na sana na wag nyong i-escape ang ads ni Kuya SMB. Kahit sino man, malaking tulong na po. Sapat na po yung para kay Kuya SMB dito sa aking channel na malaom-laom. Mega love shout Team Daddies, Frankie, Team Daddies Community, Team Daddy, kung Ma'am Rochelle, and of course all the vloggers ng Daddies, Daddies Frankies, and of course sa mga beneficiary. Mega love shout out sa inyo. And of course, mega love shout out Solid Pure Heart International Group na pinangunahan ni Michelle Jopena, the admin, Sir GC, Sir Boyet, mega love shout out Sir Rolly, Sir Noy, Sir BBM, good morning, good evening, good afternoon, kung saan man kayo naroon at ang oras man dyan. Magkaisa, magtulungan, maging solid, pulido ang bawat community. The Gram, that is Frankie, punto por punto. This is Kuya SMB, ang nag-iisang basta nasa katwiran, ipaglaban mo hanggang sa muli.